Siyempre, kaya tayo pumapasok sa isang relasyon dahil gusto nating makasama ng matagal yung taong pinapangarap nating makasama, di ba? Kaya tayo pumasok sa relasyon kasi umaasa tayo na yung taong pipiliin natin o yung pinili natin, sila yung magtatagal. Sila yung tutupad ng pangarap mo hanggang dulo. Kaya marami pa rin hanggang ngayon yung nananatili sa relasyon na kahit hindi na nag-workout, they still choose to stay. Kasi nga, they believe pa rin na yung relasyon na napasukan nila, yung tao na napili nila, is magbabago, magiging better. At sa uli, makukontento sa atin, di ba? Kaya kung isa ka sa mga tao naghahanap ng paraan kung paano makukontento sa'yo yung partner mo, tamang-tama tong video na ginawa ko ngayon para sa inyo. Kaya, kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga tips na babanggitin ko, mga kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Upimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo. At may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So wala na baligoy-ligoy pa. Paano nga ba makukontento sa atin yung taong pinili natin? Ang unang mong dapat gawin, ang unang tip dyan, makontento ka sa kanya. Yung kapag meron ka ng taong pinili, enough na dapat yun para sa'yo. Yung taong yun na dapat yung popokusan mo. Yung taong yun na dapat yung bibigyan mo ng atensyon, pagmamahal, at syempre, ng oras. Hindi mo nakakailanganin mag-entertain ng iba, maghanap pa ng iba, kasi para sa'yo, enough na siya. Kapag pinaramdam mo yan sa kanya, nakakontento ka sa taong pinili mo. Then, garantisado kapatid na makukontento din yan sa'yo. Lalong-lalo na kung yung taong pinili mo, siya na yung tamang tao para sa'yo, o siya na yung nakadestin para sa'yo. Kung pinaramdam mo yan sa kanya, hindi yan mawawala sa'yo. Okay, ikalawa, para makontento sa yung taong pinili mo, piliin mo siya, even if nakita mo na yung mga imperfections niya. Well, lahat naman tayo may mga imperfections. Ikaw, ako, meron tayong uniqueness at syempre meron din tayong mga bagay na pangit sa atin, di ba? Alam mo na pangit, di ba? At yung imperfections na yun, usually kapatid, nagiging cause ng hiwalayan sa isang relasyon. Pero kapag ang isang tao o yung taong pinili natin, pinipili pa rin tayo kahit nakita na nila yung flaws natin, yung imperfections natin, anong una mong mararamdaman, di ba? Makukontento ka sa kanya. Kasi siya yung tumatanggap sa'yo no matter what, di ba? Hindi ka na maghahanap ng iba kasi siya pa lang enough na. Bakit pa ako maghahanap ng ibang tao kung may taong kontento na sa akin? Kung may taong kahit nakikita yung pagkakamali ko o nakikita yung imperfections ko, pinipili pa rin ako, di ba? Bakit pa ako maghahanap ng iba? Yun yung way mo para maging kontento sa'yo yung taong mahal mo. Okay? Ikatlo, karamdam mo sa kanya yung warmth mo. Yung way mo para magmahal. Yung way mo kung paano pinapakita kung gaano siya kahalaga para sa'yo. Iba't iba naman tayo ng way kung paano pinapakita kung gaano kamahal natin yung tao. Yung iba via salita, yung iba via action o work of love, di ba? Yung tipong hindi sila magaling magsabi ng nararamdaman nila pero magaling sila magpakita o mag-show ng pagmamahal nila. Either of the two, kapatid. Ikaw na bahala kung ano yung way mo para may pakita yung warm mo sa kanya, yung pagmamahal mo sa kanya, yung affection mo sa kanya. Diba? Kasi may unique way ka para may paramdam yan sa kanya. At kapag na-appreciate yan, makukontento yan. Ika-apat, upuan yung dalawa yung problema. Hindi yan sinosolve ng mag-isa. Diba? Usually, kapag nasa isang relasyon ka, ang problema ay pwede mong i-share sa partner mo. Pwede mong i-share sa taong pinili mo. Kapag ginawa mo yun, mas madali nyo mareresolve yung problema. Mas gagaan yung pakiramdam mo. Mas makakahanap kayo ng paraan para solusyonan yung kinakaharap. Diba? What you need to do, kausapin mo siya about your problem and let the magic happen. Kapatid. Upuan nyo yung mga problema. Pag-usapan nyo ng masinsinan. Lahat ng problema na re-resolve ng maayos na pag-uusap. Mabigat man yan o magaan. Diba? At ang huli, ikalima, open your ears. Pakinggan mo kung ano yung gusto niyang sabihin, ipahayag, ipakita sa'yo. Kasi minsan kaya hindi na ako kontento sa atin yung taong pinili natin dahil wala tayong pagod o pagbubungahan natin sa nila. No? Na hindi natin pinapakinggan kung ano yung sitwasyon nila, ano yung pinagdadaanan nila, kung ano yung mabigat na nararamdaman niya. Diba? What if, since umupo naman na kayo sa isang problema, buksan mo na yung tenga mo para sa kanya. Pakinggan mo na yung mga hinaing niya. Pakinggan mo kung ano yung mga suggestion niya, mga decision niya,
mga gusto niya mangyari. Then, come up with a solution na dalawa kayo mag-a-agree. That way, kapatid, mas magiging smooth yung relasyon nyo, mas makukontento sa'yo yung taong mahal mo. At yun, kapatid, yung 5 tips na makakatulong sa'yo para makontento yung taong mahal mo sa'yo. If hindi na kontento yung taong mahal mo after these 5 tips, kapatid, ibig sabihin, wala talagang plano na makontento sa'yo. Now, it's up to you to decide kung yung taong yan, piliin mo pa over and over again. And I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips, please let me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na rin sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian niyo, panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.